Uminit ang usapan nang mabunyag na muling nagkabalikan sina Josawa at Lakam, ngunit kasabay nito ay nabawasan. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Isang nakakagulat na balita ang kumalat kamakailan. Bumalik si Josawa kay Lakam. Marami ang natuwa sa muling pagkikita ng dalawang kilalang personalidad. Ngunit kasabay nito'y lumitaw ang isang masalimuot na isyu, ang pagkawala ng malaking halaga ng pera na nagdulot ng pangamba sa lahat ng kasangkot. Ang lihim na bisyo ayon sa mga insider, ang lahat ay nagsimula sa isang lihim na bisyo ni Josawa na matagal nang ikinubli. Hindi ito alam ng karamihan, kaya nang lumabas ang detalye, marami ang nagulat. Ang bisyo ay hindi lamang nakakaapekto o nakaaapekto sa kanyang personal na buhay, kundi pati na rin sa kanyang relasyon kay Lakam at sa kanilang pinagsamang negosyo. Pagkabalisa sa pampublikong images, ang balitang bumalik si Josawa ay unti-unting nagbago ang pananaw ng publiko. Ang dating positibong reaksyon ay napalitan ng kaba at pangamba, lalo na nang malaman ng marami ang tungkol sa nawawalang pera. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding espekulasyon sa social media at sa balitang pang-showbiz, pagkakaroon ng kaguluhan. Habang lumalabas ang mga bagong detalye, naging malinaw na ang desisyon ni Josawa ay nagdala ng matinding kaguluhan. Hindi lamang ito nagdulot ng tensyon sa pagitan nila ni Lakam, kundi pati na rin sa kanilang pamilya at mga kasamahan. Marami ang nagtaka kung paanong naganap ang pagkawala ng pera at sino ang may pananagutan. Ang mga unang reaksyon, sa unang bahagi nagpakita si Lakam ng kalmadong diskusyon, subalit hindi maikakaila ang pagkabigla sa mga pangyayari. Ang kanyang opisyal na pahayag ay nagbigay diin sa pangangailangan ng imbestigasyon at ng tamang aksyon upang maayos ang sitwasyon. Samantala si Josawa ay nananatiling tahimik na lalong nagpapalala ng interes at kuryosidad ng publiko pag-imbestiga sa pera. Ayon sa ulat, ang pagkawala ng perang malaking halaga ay iniimbestigahan na ng mga otoridad at ng mga pribadong partido na may kinalaman sa transaksyon. Maraming eksperto ang nagsasabing maaaring may kinalaman ang lihim na bisyo ni Josawa sa pangyayaring ito. Subalit kailangan pa rin ng kumpirmadong ebidensya bago maglabas ng tiyak na konklusyon ang epekto sa relasyon nila. At pangyayaring ito ay malinaw na nakakaapekto sa relasyon ni Josawa at Lakam. Ang dating tiwala at pagkakaintindihan ay nasubok at parehong ipinakita ang pangangailangan ng bukas na komunikasyon upang maayos ang sitwasyon. Marami rin ang naniniwala na ang pagbabalik ni Josawa ay hindi simpleng desisyon lamang, kundi may malalim na dahilan na kailangan pang tuklasin. Pagkakaroon ng mga hakbang, nagdesisyon si Lakam na humingi ng tulong sa mga eksperto sa pananalapi at sa legal na aspeto upang matyak na maayos ang pagkawala ng pera. Kasabay nito pinaimbestigahan din nila ang mga transaksyon ni Josawa at ang kanyang personal na gawain upang matukoy ang sanhi ng pangyayari. Ang reaksyon ng publiko, maraming tagahanga at netizens ang nagpakita ng suporta sa imbestigasyon at humiling ng patas na aksyon. Ngunit may ilan ding nagtatanong kung may mas malalim pang lihim na ikinubli, kaya ang usapin ay patuloy na pinag-uusapan sa social media at balita. Ang leksyon ng kwento at pangyayaring ito ay paalala sa publiko na kahit sa mga kilalang personalidad, may mga personal na laban at lihim na hindi agad nakikita. Mahalaga ang transparency, tiwala at takbang upang maiwasan ang ganitong uri ng kaguluhan. Pagtatapos ng kwento, sa ngayon parehong nakatuon sina Josawa at Lakam sa paglutas ng sitwasyon. Bagaman puno ng intriga at kuryosidad ang publiko, mahalagang mabigyan sila ng espasyo sa tamang proseso upang maayos ang lahat. Panghuling pagsusuri, ang balitang ito ay hindi lamang tungkol sa pagbabalik ni Josawa o pagkawala ng pera. Ito ay isang kwento ng pagsubok, tiwala at mga kaalagahan ng tamang aksyon sa gitna ng hindi inaasahang pangyayari. Ang desisyon at kilos ng bawat isa ay nagiging leksyon sa publiko at nagbukas ng diskusyon tungkol sa pananagutan at integridad. Ang hinaharap ng dalawa ngayon sa kasalukuyan, parehong nakatuon sina Josawa at Lakam sa paglilinaw ng pangyayari at pagpapanumbalik ng tiwala. Ang kanilang kwento ay patuloy na sinusubaybayan at ang bawat hakbang ay mahalaga upang maayos ang relasyon, negosyo at personal na integridad ng bawat isa. At sa kabilang banda, Sara Geronimo, Kim Chiu more joint pushback versus corruption on social media. Sara Geronimo and Kim Chiu are among the many celebrities who took a stand against corruption by using their social media platforms to express their feelings through open letters and to encourage their followers to speak up. On Instagram story, Geronimo called for justice for those who are affected by widespread corruption among government officials. Nakikiisa kami sa tinig at panalangin ng sambayan ng Pilipino. Nananawagan kami ng hustisya laban sa talamak at garapalang pagnanakaw sa kaban ng bayan.
panagutin ang mga tiwali ang opisyal at igiit ang pananagutan. Ito ang aming paninindigan na sigaw ng pagkakaisa para sa Pilipinas. She wrote, nanawagan kami sa hustisya, nananawagan kami sa inyong tulong at sana ay malutas ang problemang ito. Tayong mga ordinaryong Pilipino walang palya sa pagbabayad ng buwis. May kaba kung late ka at may penalty. May takot kung hindi tama ang bayad dahil maaaring may kasamang parusa. Sila naman walang takot na pinagbabakasyon ang konsensya at nagagawang gawaing kalakaran ng kaba ng bayan. Despite his absence from the anti-corruption rallies, Paulo Abilino said the fight against rampant corruption is important for the nation. Hindi man ako makakadalo sa rally laban sa korupsyon. Buong suporta ko sa panawagan para sa pananagutan at malinis na pamamahala. Mahalaga sa akin ang laban na ito at bagamat wala ako sa mismong pagtitipon, kaisa pa rin ako sa adhikain para sa integridad at pagbabago. He wrote, mga kapwa ko Filipino, hanggang kailan tayo ganito sa kanila? Alam, ramdam, rinig kita, natin kung ano-sino sila. Fidelin wrote, akala nyo kayo ang may kapangyarihan dyan, kayo nagkamali. Andyan kayo para maglingkod sa bayan, hindi nakawan at utuin kaming lahat. Simula bata ako, iisa lang nakikita ko at naririnig sa inyo. Higit sa lahat kayo pa rin, nakikita namin. Mga kapwa ko Pilipino, hanggang kailan tayo ganito? Bakit parang hinahayaan naman natin silang nakawin ang kaban ng bayan? Bakit ganito't hinahayaan natin silang imaltrato tayo ng hindi naman tama? Bakit ganito ang kanilang mga pinanggagawa? Bakit ganito ang mga gawain ng mga politiko? Dapat tayo ay isalba, dapat tayo ay tulungan, dapat tayong mga sambayan ng Pilipino ang kanilang binibigyan, tulong or kung ano-ano man, pero tayo pa ang ninakawan. Sigaw pa ni Paulo Abilino. Ayon naman sa mga fans or comment ng mga fans, tama naman, tayo mga Pilipino ang inaagrabyado, tayo ang pinapabayad tapos sila ang gumagamit. Akala ba natin ang taxpaying ay para sa bansa, para sa proteksyon at para sa mga taong nangangailangan, para sa mga benepisyo ng mga Pilipino, lalo na ng mga mahihirap? Pero bakit tila mga kayamanan nila ay nanggaling dito, nanggaling sa tulong natin, na imbis na sila ang tumulong pera natin, ang kinukuha nila para masimaman, para mabili ang mga bagay-bagay na gusto nila, ang mga bagay-bagay na walang kwenta, pinamimigay sa mga taong mahal nila, hindi sa mga taong karapat-dapat na tumanggap dito. Ang pera ng bayan, para sa Pilipino, ang pera ng mga tao, ninakaw. Ginamit para sa pansariling saya, para sa sariling bulsa. Bakit kaya napunta at bakit kaya nagkaginto? Bakit kaya ang Pilipinas mas lalo nalugmok sa utang, nalugmok sa hirap? Mga taong naghihirap mas marami ang naging mahirap. Kaya naman, hindi na dapat natin hayaan pa ang mga ganito. Hindi na dapat hayaan pa natin silang mas umagrabyado. Lumaban tayo, sigaw ng isang fan. Meron namang isang fan ang nag-comment, kahit pa anong gawin, kahit ano pang panahon